Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isa na nga yata sa pangarap ng karamihan ay ang magkaroon ng isang bahay na matatawag na tahanan. Isang tahanan na kung saan ay bubuo tayo ng masasayang alaala kasama ang mga mahal natin sa buhay. Isang tahimik at tahanang puno ng pagmamahal. Kaya naman nagiging maingat tayo sa pagpili ng bahay. Ngunit sadyang kahit na anong ingat ng ilan sa atin, ay tila sinusundan sila ng kamalasan at kababalaghan. Magagawa mo bang manirahan sa isang bahay kung meron itong madugong nakaraan? Dear Papa Dudut, lahat tayo siguro ay may paboritong awitin. Pero naniniwala ba kayo na pwede itong maghatid sa atin ng kapahamakan? Hindi natin mapapansin na masyado na tayong nawiwili at nagiging masaya na pakinggan ito. Ibang epekto sa ating isipan at damdamin. Kaya naman sa huli tila mawawala na tayo sa ating mga sarili. Ganun pa man ay huwag nating kalimutan ang palaging magdasal. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rene. 45 years old at nakatira dito sa Bukidnon. Napakatagal nang nangyari ito sa buhay ko. Pero hindi ko pa rin talaga makalimutan. Hayaan niyong simulan ko ang kwento noong bata pa lamang ako. Magkasama kami ni nanay sa isang bahay at ramdam ko ang pagmamahal niya para sa akin. Kaya alam ko na maswerte ako na siya ang nanay ko. Hanggang isang gabi ay nawala ng kuryente sa amin. Walang bagyo pero may nabalitaan ako na nasirang poste sa malapit sa amin na dahilan ng pagka-brownout. Nalungkot ako kasi palabas na ang paborito kong anime sa TV. Tapos ay hindi ko mapapanood ng dahil sa brownout. Dahil din doon ay maaga akong pinatulog ng nanay ko kahit na hindi pa naman ako inaantok. Pero wala akong nagawa kundi ang sundin siya kasi baka masermonan pa ako ng nanay ko. Hindi ako makatulog noon ng gabing yon. Ilang oras na akong nagpapaypay sa sarili habang hinihintay ang pagbabalik ng kuryente. Minuto akong nagpupunas ng pawis sa katawan ko. Kulang na lamang ay hubarin ko na ang suot na damit ko para lang mapreskuhan. Bumangon ako sa papag at dumungaw sa bintana. Naramdaman ko ang pagdampi ng malamig na hangin sa aking balat. Pagtingin ko naman sa kalsada ay hindi pa umaalis ang ilang mga tambay at batang naglalaro kahit na walang kailaw-ilaw sa mga poste. Ilang sandali pa ay bigla akong napasulyap sa kalangitan. Mula roon ay nasilayan ko ang kakaibang kulay ng bilog na buwan. Nagtaka ako kung bakit pulang-pula ito na animoy nagbabaga sa galit. Hindi naman ganon ang kulay nito kaninang nasa labas ako ng bahay. Sa labis na curiosity ay hindi ko binitawan ng tingin ng pulang buwan. Hanggang sa umagaw sa aking atensyon ang pagdating ng mga ibong itim na tila nagpipiesta sa ilalim ng buwan. Naagaw ang atensyon ko nang makarinig ako ng sigaw mula sa ibaba. Namilog ang mga mata ko nang makita mga kabataan din na nagrarambulan sa kalsada. May hawak na mga kutsilyo, bato, bote
at kung ano-ano pang mapanakit na bagay. Nagkanya-kanya sila ng pananakit sa bawat isa hanggang sa mabaling ang tingin ko sa isang binatilyong pinagtutulungan ng karamihan. Pinagsasaksak, hinampas ng matigas na bato, pinagsisipa at pinagsusuntok pa. Halos naliligo na nga ito sa sarili niyang dugo at bago pa mapatingin sa akin ang mga nagkakagulong lalaki ay kagad na ako nagsarado ng bintana ng aming bahay. Pakaramdam ko nga ay may nakakita sa akin mula sa grupo na yon. Tanda ko talaga ang mga itsura nila na makapalang buhok, maitim ang balat, mapula ang mga mata at hindi mo maintindihan ang kanilang get up o outfit na para bang gusto talagang magpapansin sa kahit na sino. Papadudot medyo squatters area ang aming lugar. Pero ang aming bahay ang isa sa may pinakamaayos sa lugar namin. Normal na sa lugar namin ang ganong gulo o pangyayari pero palagi pa rin akong nagugulat. Parang palaging bago sa paningin at pandinig ko ang nangyayari sa labas ng bahay. Yun ang dahilan kung bakit ayaw ni nanay na lumalabas ako ng bahay namin. Kasi baka raw mapagtripan ako ng mga tambay o adik sa labas. Mas mabuti raw na nasa loob na lamang ako ng bahay para hindi ako mapahamak. Pero alam nyo ang nakakalungkot. Sa mga ganong gulo ay walang sino man sa amin ang naglalakas na makipagtulungan sa mga kapulisan upang mas mapaayos ang aming lugar. Kaya nananatili kaming takot sa mga tao na naghahari-harian sa aming lugar. Kasi sa oras na may kumalaban sa kanila, alam na namin kung saan kami pupulutin at yun talaga ang iniiwasan namin na mangyari noon. Nang mga oras na yon ay nanigas din talaga ang katawan ko sa kinakatayuan pagkatapos mapanood ang malagim na kaganapan sa kalsada. Ibig bumaligtad ng aking sikmura nang makita ko kung paano butasin ng mga adik ang katawan ng lalaki. Ang labis ko namang ikinasindak ay nang makitang tumutulo pa sa lupa ang dugo nito bago tuluyang bumagsak sa lupa. Napaiyak na lamang talaga ako sa aking mga nakita, papadudot. Hindi ko kinaya ang madugong mga eksena kung kaya't mabilis kong sinarado ang bintana at tumakbo patungo sa kwarto ng aking ina. Kinuwento ko sa kanyang mga nakita ko at sinabi niya na magdo-double lock na lamang kami ng mga pinto at bintana. Mahirap na raw kasi baka nakita raw ako nung adik at ako naman ang mapagbuntungan nito ng karahasan. Binilinan niya rin ako na palaging umuwi ng maaga sa bahay at huwag magpapagabi. Tinanong ko si nanay kung bakit hindi na lamang kami magsumbong sa mga pulis at sinabi niya na wala raw magagawa ang mga ito. At ikakapahamak lang namin kapag ginawa namin yon. Sa oras daw kasi na malaman ng mga adik o tambay na kami ang nagsumbong sa kanila sa mga pulis, ay hindi na nila titigilan ang panggugulo sa buhay namin. Kaya mabuti raw na tumahimik na lamang kami para sa kabubuti ng aming mga buhay. Yun naman ang ginawa namin hanggang sa sumapit ang hindi inaasahang pangyayari sa buhay ko. Nasa bahay ako nang may magbalita sa akin na patay na ang nanay ko. May sumaksak daw sa kanya at walang nakakita kahit na sino. Labis ko yung dinamdam pero pilit akong umusad para sa sarili ko. Ang daya mo talaga, Brad. Wala ka namang trabaho sa linggo, bakit ayaw pang sumama sa amin? Mas masarap kayang uminom doon dahil ang daming chika babes. Turan sa akin ng isang kasama habang bumababa kami ng hagdan. Kasabay ko noong bumababa ang mga kaklase at kabarkada ko. Tapos na rin kasi ang klase namin at dediretso na ako sa pinagtatrabahuhan ko para may pangbaon ako sa kinabukasan. May date kami ni Camille sa araw na yon, kaya hindi talaga ako po pwede. Mga baliw na to talaga o hindi makaintindi. Natatawang tugon ko at tinapik sa braso ang kasama.
May long time girlfriend ako noon at sobrang mahal ko siya talaga, Papa Dudut. Naku, magbe-break din kayo niyan. Pangiinis sa akin ng isa pang barkada at umakbay ito sa balikat ko. Bumitaw ako rito at bahagyang binilisan ang paglalakad. Mauna na kayo sa inyo. Malilate na ako sa trabaho, sige na. Paalam ko sa mga ito at mabilis na nilisan ng eskwelahan. Third year college na ako noon at isang working student. Nag-aaral ako sa umaga at tuwing hapon naman ay nagtatrabaho sa konsignasyon sa palengke. Nakatira ako sa bahay ng matalik na kaibigan ng aking yumaong ina. Ito na ang kumupkop sa akin mula nang mamatay ang ina ko dahil sa malagim na pangyayari sa aming lugar noong bata pa ako. Ginabi ako sa konsignasyon kung kaya't naisipan kong maglakad-lakad dahil wala ng mga tricycle na nakaparada sa labas ng palengke. Kung maghihintay naman ako ng masasakyan sa daan ay baka matagalan pa, kaya nagpasya akong lumakad na lamang pauwi. Kasalukuyan ko lang tinatahak ang madilim na parte ng isang eskinita nang mapatingala ko. Mula sa kalangitan ay nasilayan ko ang pulang kulay ng buwan. Biglang kumabog ang dibdib ko at sumagi sa alaala ko ang isang malagim na pangyayari nung ako'y bata pa. Kumaripas nga ako ng takbo para mabilis makauwi. Subalit lalo akong nataranta nang marinig ang pamilyar na tinig na nagmumula sa kalangitan. Pagtingala ko ay muling nakita ko ang pagdating ng mga itim na ibon sa langit na senyales na may masamang mangyayari. Dahil doon ay nawala na sa isipan ko ang umuwi kung saan ako dumaan para matakasan ang panganib na dala ng mga ibon na yon. Tumatak kasi talaga sa isipan ko na sa oras na makita ko sila ay may hindi magandang mangyayari sa akin. Habang tumatakbo ay nakarinig ako ng mga taong nagsisigawan. Naisip ko kaagad na tama ang hinala ko. Mukhang may rumble na naman sa kalsada namin noon. Ibig ko nang maluha dahil sa naaalala ko kung gaano katindi ang takot na naramdaman ko nung unang beses na makita ko ang mga ito sa aming lugar. Binilisan ko palalo ang pagtakbo hanggang sa hindi ko na alam kung saang lugar ako napadpad. Kung gaano kalayo ang itinakbo ko ay hindi ko na rin alam. Paglibot ng mga mata ko sa paligid ay napagtanto kong nasa kabilang bayan na pala ako. Pagtingala ko namang muli sa langit ay naroon pa rin ang pulang buwan, ngunit wala ang mga itim na ibon. Naglakad-lakad ako hanggang sa mapadpad sa isang malawak na kakahuyan. Sa parteng yon ng lugar ay bahagya akong nanginig sa sobrang lamig ng hangin. Hindi pangkaraniwan ang ihip ng hangin doon. Pakiramdam ko ay tinutuka ng maraming hayop ang aking katawan. Sa paglilibot ko sa kakahuyan ay may nakita akong matandang babaeng nakasuot ng pulang damit na may hood sa ulo habang nakaluhod sa isang puno. Nakita ko kung paano hiwain ng matanda ang palad nito at pinatakang tumutulong dugo sa harapan ng puno. Nagtago ako sa isang grupo ng matataas na damo at palihim na pinagmasdan ang ginagawa ng matanda. Bahagyang nanlaki ang mga mata ko nang makita ang sunod-sunod na paglabas ng mga ibong itim sa nakabukang bibig nito. Ang mga ibon na yon ay sabay-sabay na naglakbay pataas na tila alam kung saan pupunta. Bigla akong naalala ang ikinuwento sa akin ng ina ko noong bata pa ako tungkol sa isang nakapulang mangkukulam na pinalaya sa lugar namin noon. Ayon pa sa mga sabi-sabing natatandaan ko noon ay pag-aari umano ng mga mangkukulam ang aming lugar. Noong unang panahon ngunit nang sakupin nyo ng mga tao ay napinitang lumisan ang ilan sa mga nakaligtas at walang nakakaalam kung saan sila nagtago. Sa isip-isip ko ay marahil isa ang mangkukulam na yon sa mga nakatakas o di kaya ay pinalayas sa aming lugar noon. Naging malinaw na sa akin ang lahat kung saan nagmula ang mga agresibong ibon na nagpapakita sa aming bayan sa tuwing magiging pulang buwan. Napapikit na lamang ako at umusal ng dasal sa aking isipan. Halos hindi na ako gumalaw sa pinagtataguan upang hindi makalikha ng ingay, Papa Dudut.
Hinintay ko ang paglisa ng mangkukulam sa kakahuyang yon bago ako tumayo at tumakas. Pagbalik ko ng madaling araw na yon sa aming bayan ay tumambad sa akin ang mga taong pumapalahaw ng iyak. Dahil sa pagkamatay ng kani-kanilang mga anak sa gulong naganap sa kalsada. Habang naglalakad ako ay nanginginig ang aking mga paa at ibig bumaligtad ng sikmura. Binilisan ko ang paglalakad hanggang sa makauwi ng aking tahanan. Pagpasok ko sa loob ng bahay ay laking tuwa ko nang makitang nandun si Nanay Berta ang kumupkop sa akin. Naabutan ko itong nakaupo sa sofa habang taimtim na nagdarasal. Agad ko itong nilapitan at niyakap ng mahigpit. Gumanti naman ang yakap ang matanda at tumalik sa aking noo. Natakot talaga ako kasi baka may masama na ring nangyari sa kanya kagaya ng nangyari sa tunay na nanay ko. Salamat sa Diyos at buhay ka, anak. Kagabi pa ako nag-aalala sa iyo. Akala ko isa ka na sa mga namatay kanina sa labas. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka pa sa buhay ko. Hindi mapigilan ang aking nanay-nanayan ang maluha. Patawad kung napag-alala ko po kayo, Nay. Huwag kayong mag-alala dahil aalis tayo sa lugar na to ngayon din. Hindi ko nahihintayin pang bumalik ang pulang buwan sa gabi. Lilisanin na po natin itong bayan na ito. Pinunasan ko ang luha ng aking mata gamit ang aking mga daliri. Pero saan naman tayo titira, anak? Wika ni Nanay Berta. Doon ako nagdesisyon na oras na para lisanin namin ang lugar na yon para sa kakatahimik ng aming mga buhay. Kailangan na naming lumayo at ayoko na ring madamay ako o ang nanay-nanayan ko sa mga gulong nangyayari sa lugar namin. Kaya naman wala pang isang linggo ay umalis na kami sa lugar na yon. Papa Dudut, sumama na rin sa akin noon si Camille at pareho kaming huminto sa pag-aaral. Tumira kami sa isang bahay na para ng mag-asawa. Masaya naman ang buhay namin na mahirap pero sabi nga namin ay wala kaming hindi kakayanin. Basta magkasama kaming dalawa. Hanggang sa dumating ang isa pang pagsubok, ang paglisa ni Nanay Berta sa mundong ito. Doon namin mas natutunan ni Camille na mabuhay ng kaming dalawa lamang ang magkasama. Pero masyadong mahina ang loob ni Camille dahil napagod din siya sa buhay na meron kami at iniwan ako sa bandang huli. Pinilit ko siyang suyuin pabalik at nangako na gagawa ako ng paraan para mas maging maginhawa ang buhay namin. Dumating din ang panahon noon na tumitindi ang taghirap sa aming lugar. Kaya pati ang maling gawain ay kinakagat na ng karamihan sa bayan namin. Kanya-kanyang diskarte ang lahat kung paano bubuhayin ang kanilang pamilya. Halos mapuno na nga ang mga rehas at dami ng mga nakukulong sa araw-araw. Isang gabi ay umuwi akong pagod at pawisan sa aking bahay. Nakasabit pa sa kaliwang balikat ang basa kong sando. Pagpasok sa kwarto ay naupo ako sa papag at binilang ang hawak na pera. Galing yon sa baking nag-offer ng malaking halaga kapalit ng aking katawan. Matagal na panahon ko ring pinag-isipan ang desisyong magpagalaw sa bading para magkapera. Buti na lang at magandang naging resulta. Kumita ako rito ng malaking halaga kahit papaano. Halagang sapat na para tugunan ang mga gastusin namin sa bahay. Walang alam ang aking asawa na si Camille sa tunay kong pinagkakakitaan. Ang alam nito ay marangal ang trabahong pinasok ko. Kaya siguradong galing sa mabuti ang aking sinasahod. Lingid sa kaalaman nito na pinapakain ko lang ang sarili ko sa mga bakla sa tabi-tabi na handang laspagin ang kayamanan marating lang ang langit dito sa lupa. Ang natirang pera sa akin ay pinambili ko ng dikipad na mobile phone. Meron itong camera na mababa ang pixels, Bluetooth, radyo at MP3 player. Sa aming lugar, mayaman ang may tuturing ang mga taong may ganong uri ng gadget. Yun lang kasi ang kadalasang pasok sa budget ng mga ito. Kung meron mang gumagamit ng touch screen ay paniguradong sa nakaw lamang ito nang galing. Nax, yayamanin ka na rin ngayon pare. Bati sa akin ng kaibigang si Justin nang makita nito ang bagong cellphone ko. Nakipagkita ako rito para magpa-bluetooth ng kanta noon.
Ipasa mo rin sa akin yung bagong kanta ngayon pare ha. Yung pinapatugtog palagi ni Densyo sa speaker ng motor niya. Hindi ko alam kung anong title eh. Sabi ko pa nang tinutukoy ang isa pa naming kaibigan. Nakatambay kaming dalawa sa harapan ng isang tindahan. Patok na patok sa lugar namin noon ang kantang hindi namin maintindihan ang lengguwahe pero maganda ang musika. Walang nakakaalam kung sino ang singer nito. Yun lang kasi ang nakalagay na file name ng nasabing awit. Palagi itong pinapatugtog sa pwesto ng mga Muslim sa palengke. Doon nagsimulang pumutok ang awit sa buong bayan nila. Itong palaging tugtugin sa labas maging sa mga inuman. Metal ang genre ng awitin. Hindi katakatakang kinababaliwan ito ng mga adik sa aming bayan. Anthem din ito ng mga emo at teenager na nagre-rebelde. Abala ako sa pakikinig ng musika sa aking kwarto. Natatakpan ng headset ang aking tenga habang pabulong na sinasabayan ng awit na ipinasa ng kaibigan ko. Pagkarating sa kantang paborito ko ay bigla akong napabangon sa kinakahigaan at nilasap ng mabuti ang himig ng musika. Unti-unting napapasabay sa melodiya ng awitin ng aking katawan. Pakiramdam ko'y sumasayaw ang dugo ko pati na ang laman. Napapangiti ako sa chorus part ng kanta. Manghang-mangha ako kung paano isigaw ng rakista ang mga liriko na mas nagpataas ng metal vibe ng musika. Higit na kakaiba ang tama ng kantang yon kapag napakinggan ng paulit-ulit. Mas nakakagana, mas nakakapagpalakas ng katawan at nakakapagpagising ng utak. Nagtataka ako kung bakit maraming tao sa labas ng bahay ni Densyo. Nakipagsiksikan ako upang makapasok sa loob at nakita ko ang umiiyak na asawa ni Densyo. Nakaupo ito sa lumang sofa habang pinapakalma ng mga tao. Sa isang bukas na kwarto ay nakita ko ang iba pang mga taong nagsisiksikan. Dali-dali akong pumasok at sumilip doon. Gano'n na lamang ang pagkabigla ko nang makita ang isang bagay na hindi inaasahan. Si Densyo nakabigti sa sariling kwarto. Pulang-pula ang buong katawan. Baka sa anyo ang labis na depresyon. Nang may baba na ang katawan at may higa sa kama, ay nakipagsiksikan ako para makalapit sa kaibigan ko. Hinawakan ko ang pulso nito at kinapari ng dibdib ngunit wala na talagang tumitibok. Maliwanag na patay na ito. Walang salita ang nais lumabas sa aking bibig. Halos hindi ko malaman ang gagawin para huminto ang lahat sa kanya. Nang tanungin ang asawa ni Densyo kung ano ba talaga ang nangyari, narinig kong sinabi nito na nagpatugtog lang daw si Densyo sa kwarto kagabi habang umiinom. At sa pagsapit ng umaga isang nakabigting Densyo nang nakita nito sa silid. Naging kontrobersyal ang paglibing kay Densyo habang hinahatid sa huling hantungan ng kabaong nito. Ang awit na paborito nito ang maririnig na pinapatugtog sa sasakyan. May ilang natawa, may ilang namangha at meron din namang nagalit at sinabing nakakawala ng respeto sa namayapang tao ang pagpapatugtog ng isang metal song. Natagpuan kasi sa ilalim ng una ni Densyo ang isang suicide note. Nakasulat doon na kapag dumating ang araw ng aking kamatayan ay nais niyang ipatugtog ang musika sa sariling libing. Dahil mahal na mahal si Densyo ng asawa ay pinagbigyan na lamang nito ang kanyang kahilingan. Maging ako man ay tuwang-tuwa sa naging agos ng libing papadudod. Palibas ay labis ko ding kinakahumalingan ang nasabing awitin. Isa rin ako sa mga taong pumapalakpak at sinasabayan ng tugtog habang hinahatid ang kaibigan. Para sa akin ay wala namang masama sa ginawa namin yon dahil ang kaibigan ko mismo ang nagbilin na ayaw nitong maging malungkot ang sariling libing. Kaya nga nito ni-request ang kantang yon. Ginagawa lang naman namin kung ano ang habilin nito. Naniniwala kaming makakamit ng taong namayapa ang ganap na katahimikan kapag nasunod ng pamilya nito ang bilin na iniwan bago mamatay. Sa mga nagdaang araw ay sunod-sunod ang kaso ng pagpapakamatay sa aming lugar. May isang teenager
na sinaksak ang sarili pagkatapos kantahin sa videoke ang awitin na yon. Meron namang babae na nagdala ng baril sa loob ng simbahan at doon ay pinaslang ang sarili. Tumutugtog pa ang musika na paborito ko sa cellphone itong nakatago sa bulsa. May isa rin lalaking sumasayaw na parang baliw habang kinakanta ang awitin sa gitna ng daan. Pagkatapos itong umawit ay umakyat ito sa isang mataas na building at tumalon. Nung una, puro suicide na lamang ang ginagawa ng mga tao sa naturang lugar. Pero sa paglipas pa ng ilang linggo ay nabalitaang may pumapatay na rin ng sariling pamilya at kapwa-tao. Katulad na lamang na nangyari sa kaibigan ko na si Justin. Nagulat umano ang mga magulang nito nang makitang pinatay at kinain ng lalaki ang alagang aso. Ang itak na ginamit nito sa pagputol sa katawan ng hayop ay ang pinagpaslang din nito sa sariling ama at ina. Mabuti na lamang at nakatakas pa ang bunso nitong kapatid na siyang nagkwento sa buong pangyayari. Ang sabi pa nga nito, bago raw nabaliw ang kanyang kuya ay napansin niyang panay ang pagpapatugtog nito ng paborito kong awitin sa araw-araw. Habang padami ng padami ang kaso ng mga pagpatay at pagpapatiwakal sa bayan namin noon, ay mas lalo namang sumikat ang kantang yon. Para itong virus na hindi mahanapan ng lunas at patuloy na kumakalat. Parang ito rin ang nag-aanyaya sa mga tao na gawin ang naturang karumal-dumal na mga bagay. Sa mga panahong yon ay hindi na rin ako gaanong apektado sa mga balita, may kaunting gulat lamang sa aking reaksyon. Pero hindi na ako gaanong nababahala, sa katunayan kasi maging ako ay tila nawawala na rin sa sariling katinuan. Palagi na lamang akong nagkukulong sa kwarto at pinapatugtog ang kantang yon. Maging ang asawa ko ay nag-aalala na sa aking kalagayan. Hindi na kasi ako gaanong kumakain. Hindi na rin nakakatulog ng maayos sa gabi. Palagi ako nagpupuyat sa pagpapatugtog ng awit na yon. Wala akong kasawa-sawang pakinggan ito ng magdamagan. Dumating ang araw na tuluyan na rin akong nawala ng kontrol sa sarili. Pinagawas ako lahat ng imahe ng mga santo sa loob ng aming bahay. Pinagtatapon ko din ang lahat ng larawan ng Panginoon. Ang mas matindi pa ay pinagpupunit ko ang bawat pahina ng Biblia na pag-aari ng aking asawa. Sinasabayan ko pa na tugtugin sa cellphone habang ginagawa ko yon. Labis ang pagtangis ng aking asawa habang pinapanood ako. Ang pinsan ko naman ay panay ang pag-awat sa akin. Ngunit higit ang aking lakas kaya wala itong magawa para pigilan ako. Sumisigaw ako na parang sinasapian habang nanlalaki ang mga matang nakatitig ng matalim sa pinsan ko. Tumayo ako sa higaan at nilapitan ang pinsan ko. Pagkatapos ay sinakal ko ito ng pagkahigpit-higpit. Ang asawa ko naman ang umawad sa akin. Pilit akong hinila nito habang nagmamakaawa. Ginamit ko naman ang kabilang kamay ko para sakalin din ang asawa ko. Halos maputulan ng hininga ang mga ito sa tindi ng pagkakasakal ko. Nagawa ko pang iangat sa lupa ang katawan ng dalawa. Ang pambihirang lakas na yon ay hindi ko rin malaman kung saan nagmula. Lumitaw sa screen ng aking cellphone ang battery low warning. Ilang sandali pa ay kusa na itong huminto sa pagtugtog at namatay ang screen. Ganap nang nalobat ang naturang mobile phone at bigla namang nanghina ang katawan ko at nabitawan ang mga kasama ko sa bahay. Pagbagsak na mga ito sa sahig ay unti-unting nagdilim ang aking paningin hanggang sa nawala na ako ng malay. Nilapitan naman ako ng mga kasama ko habang habol ng mga ito ang hininga. Niyakap ako ng dalawa habang tumatangis. Dahil sa tumaas na bilang ng mga taong nagpapatiwakal at pumapatay ay tuluyan ang pinagbawal sa buong bayan namin ang kantang paborito ko. Ngunit may mga bali-balitang kumakalat na hindi umano ang awiting yon ang dahilan ng mga nagtataas ang kaso ng krimen, kundi dahil sa pagdami at pagkalat ng binibentang pinagbabawal na gamot. Samantala lahat naman ng mahuhuling magpapatugtog nito ay makukulong at pagmumultahin ng 10,000 piso. Bumalik na rin sa normal ang pag-iisip ko noon
Matapos akong makalabas sa rehabilitation center ay ipinasok ako ng asawa ko sa isang Bible study group upang mapalapit sa Panginoon. Malaki naman ang pagbabago na idulot nito sa akin. Nagkaroon ako ng mabuting mga kaibigan. Nahinto na ang lahat ng aking bisyo. Lumiwanag na rin ang madilim kong buhay. Ganap na ako naging masaya. Ngayon Papa Dudut ay masasabi ko na mas tahimik na ang buhay ko. Hindi ko maisip minsan kung paano ko nalampasan ang pagsubok na yon. Pero malaki pa rin talaga ang pasasalamat ko sa Diyos. Kasi hindi niya ako binitawan. Kung hindi dahil sa Kanya ay baka tuluyan na akong nabaliw at nalulong sa masamang bisyo at nagpaapekto sa awiting minsan ay nagpabaliw sa akin. Dito na rin po matatapos ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Rene. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.